Si Kuya Vic Samintak. Ba, anong sitwasyon? Vic, good morning! Jen at Nelson, ang sitwasyon dito sa Bicol Region, mukhang makikita namin yung total damage pagsikat ng araw ngayon. Dahil kahapon, mula nang kami ay umalis dyan sa Quezon City ng madaling araw, nakarating kami dito sa area ng Bicol Region mga pasado alas 6 na ng gabi dahil sa area pa lamang ng Plaridel, Quezon ay nasa lubong na namin yung pagpasok ng bagyong si Uwan. Dahil batay doon sa track ng Pag-asa, dapat sana ay sa unang lalapag ito sa area ng Isabela. Pero bumaba batay doon sa track ng Pag-asa, naglandfall sa area ng Catanduanes. Kaya nasa lubong namin habang kami ay papunta dito sa Naga City. So pagpasok pa lamang namin ng Plaridel, Quezon, ay ramdam na yung hagupit ng bagyong si Uwan. Tuloy-tuloy yan hanggang nung kami ay pumasok na sa Gumaka hanggang makarating ng Lopez, Quezon. Pero pagpasok na ng Tagkawayan hanggang sa area ng Del Gallego, dahil binalak namin na pupunta sana sa Naga City via Daet. Kaya lang nung makita namin yung sitwasyon na maraming puno ang nagtumbahan. Nung pumasok kami ng area ng Del Gallego hanggang sa makarating kami ng Ragay, ay doon na kami na-stranded ng ilang oras hanggang umabot ang dilim na pasado alas 6. Yan, hindi makadaan yung mga sasakyan. Kaya ang ginagawa ng mga motorista, partikular yung mga maliliit na truck at mga pribadong motorista, ay sila-sila na lang. Yung team natin, yung driver at saka yung live view engineer, maging ang cameraman natin, ay sila ay mano-mano na tumulong na rin na alisin yung mga nakahambalang para makarating ka ng Naga City. Dahil kung hindi mo gagawin yon, yung mga malalaking truck na nagdadala ng kanilang mga kargamento papasok ng Matnog, Sorsogon, nandyan nakahilera, hindi pwedeng dumaan dahil yung mga punong naghambalang na yan ay tinumba ng napakalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Uwan. Dito sa Bicol Region, maliban sa napakalakas na hangin, may mga lugar kung saan halos magkaroon ng zero visibility dahil sa lakas ng ulan na dala nito. Maliban dyan ay nagdulot din yan ng mga pagbaha na yung iba, kaya kami nahinto na ng Ragay, not passable. Kaya pinalipas namin ng ilang oras nung bumaba, tsaka kami nagtuloy-tuloy na bumiyahe. Pasado alas 9 na ng gabi nung kami ay dumating dito sa Naga City. Ang Naga City naman ay lubog ang ilang mga kalye dito dahil yung sinasabi nilang Bicol River nung sinabayan ng high tide, umapaw sa area nitong Naga City. Kaya may mga kalye dito na halos hindi madaanan, lampas ng tuhod ang tubig baha. Sa ngayon, ang sitwasyon dito sa Bicol Region, particular na sa Naga, ay halos wala ng ulan, pero makulimlim pa rin at manakanaka ay malakas pa rin ang hangin. Jen at Nelson, yan ang sitwasyon dito sa Bicol Region, particular sa Naga. Ay siya nga pala, buong Bicol Region ay walang kuryente. Kaya itong sinalalagyan namin, mabuti na lang may generator sila. So generator ang kanilang ginagamit ngayon na Nelson at Jen.